Yes, dati nakatay kami, kaya lang init eh. Yes, okay na. Amen. Praise the Lord. Isang magpalang umaga. Happy New Year sa lahat. Happy New Year po. Okay. So, dadako po muna tayo sa ating announcement. Mamaya po, meron tayong lunch at congregational meeting. Hoping na kung kayo po ay merong mga gustong suggestions sa simbahan ito, kayo po ay inaanyayahan na makadalo. Kasi wala po tayong klase mamayang hapon. Gusto ko mag-focus lang tayo sa mga dapat lakaran ngayong taon. Gusto ko po na makasama kayo sa ating pagkaplano sa mga gagawin natin sa simbahan ito ngayong taon because marami tayong nakahilerang trabaho. Yun yung reason kung bakit na nag-decide ako na wag muna kayong kontakin for the last 2 weeks ng December. Napansin nyo, ng December, di niya ako mahanap. No, actually, noong Pasko, pinatay ko talaga yung phone ko. No? Para walang makapaghanap sa akin. Kasi I have to take a rest and then pagdating ng January, start na naman tayo sa panibagong simula ngayong taon. At maraming tayong asikasuhin. Mamaya may kita niyo po sa monthly meeting. Sa ating congregational meeting. Tayo pong lahat ay tumayo sapagkat tayo po ay tinatawag ng Diyos na manambahan sa Kanya ngayong umaga. Ito po ang sabi ng Kanyang salita. Purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh, dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Upang hindi magkasala sa iyo purihin kita, Yahweh, ay aking purihin. Ang lahat ng tutunin mo ay may tusos. Ang lahat ng utos sa aking binigay, palagi ko makapagiging sa kong sisigaw. Nagagala sa sundin ko ang iyong kausa. Hindi pa sa pagganap ng tulad itong kailan. Ako'y laging malakaras sa tutunin mo. Ang aking nakulaan, sa bigay mo, kausahin mo sa akong mga loob. Inaas sa puso ko, ang Kayo po ay binabati ng Diyos ngayong umaga. Sabi ng salita ng Diyos, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inaalay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahangot tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Purihin ang Diyos magpakilanman. Amen.
Ihayag po natin ang ating pananampalataya ngayong umaga sa harap ng Diyos at sa harap ng Communion of the Saints. Sagutin po natin ang question number 1 at number 2 ng Heidelberg Catechism. Question number 1. Ano ang tangi mong kalakasan at kaginhawaan sa buhay at sa kamatayan? Question number 2. Ano ang dapat mong malaman upang makapamuhay ka at mamatay sa kagalakan ng kalakasan at kaginhawaang ito? Tayo po ay manalangin. Awitin po natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Which art in hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Sabi ng salita ng Diyos, ang salita ni Kristo ihayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Mighty fortress is our God, above our never failing. Our helper
Tayo po idadako sa pagbasa ng kautusan ng Diyos mula sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Ito po ang sabi ng kautusan ng Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. Ito po ay pamilyar na, kung titingnan natin, parang payo sa mga mananampalataya. At lagi natin ito, actually every Lord's Day natin itong naririnig dahil ito yung ating passage na ginagamit kapag dadako po tayo sa congregational prayer bago matapos ang gawain. Subalit kung titingnan natin maigi yung talata, ito po ay nasa form ng command. Huwag kayong mabalisa. Do not be anxious. Now let me ask you, kung ito ang utos ng Diyos, how many times this week na naging anxious tayo sa mga bagay na hindi dapat natin pinaglalaanan ng stress? Kaninang umaga, gaano karami tayo beses nakaramdam ng anxiousness? Kahapon, kagabi, gaano karami? Sa madaling sabi, bagamat alam natin mga kapatid ang katapatan ng Diyos, sa pamamagitan o dahil sa ating laman, nalilimutan natin ito madalas. Umaasa tayo sa kakayahan ng ating laman na masolusyonan yung mga bagay, yung mga kinaharap nating problema. Ito ang reason kung bakit tayo naging anxious. Ito ay pagbaba natin o resulta ng pagbaba natin ng ating guard, ng ating faith, na asahan at pagtiwalaan ng Panginoon sa mga bagay, lalo-lalo na sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. At aminin man natin sa hindi, kapag meron tayong paglabag sa utos ng Diyos, ito ay kasalanan. At ang kasalanan, ultimately, nagbubunga ng kamatayan. Sa simpleng pagdududa natin, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, tayo ay tinatawagan ng salita ng Diyos na lumapit sa kanyang krus at humingi ng tawad. Ito pong sabi ng kanyang salita. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, mga hinirang ng Diyos, tayo'y tinawag ng Diyos ngayong umaga upang magkaroon ng daily humiliation before Him. Hindi tayo righteous kaya tayo narito in our own right. Tayo ay righteous dahil kay Kristo at ang righteousness na kay Kristo ay nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin na tayo ay makasalanan. Therefore, tayo po ngayon ay dapat magpakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad sa Kanya. Let us all pray. Father in heaven, aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa maliit na bagay, hindi namin matatanggi na kami po ay nagkasala dahil kami po ay nagduda. Maaaring may iba sa amin, nagduda kung magkisimba ngayon. Maaaring may iba sa amin, nagduda kung tama ba na pumunta pa sa gawaing ito. Maaaring may iba sa amin, nagduda kung naging tapat ka ba sa amin sa buong isang taon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa kapahangasang ito. Bagamat alam po namin na ikaw ang Diyos na totoo, Diyos na buhay at tapat sa lahat, nagdududa po kami sapagkat mas inaasahan namin yung aming sariling pamantayan pagdating sa katuwiran at katapatan. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagsalansang at sa pagdududa, Panginoon, sa iyong dakilang ngalan at kapangyarihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matagpuan ang aming sarili na hindi nagmamalaki. Sa katotohanan kami nagkasala sa konseptong ito, sa bagay na ito. Nawa, Panginoon, gawaran mo po kami ng sapat na karunungan at kapakumbabaan, conviction, Panginoon, upang mas lalo po naming mailapit at madunog sa iyo na kami po ay mga creatures, mga fallen creatures na madalas na nagdududa pa rin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Patawarin mo po kami. Salamat po sa kapatawarang igawad mo po sa amin sapagkat alam po namin na hindi kami dapat magduda, Panginoon, sa sinabi mong kami patatawarin mo kung kami buong pusong lalapit sa iyo. Salamat po sa katotohanan ito. Ang lahat na ito ay panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay ginawaran ng kapatawaran ng Diyos ngayong umaga sapagkat ito po ang tapat na sinasabi ng kanyang salita. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo
at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Now take me, O Lord God, with hearts and hands and voices, who wondrous things hast done, in whom this world rejoices, who from our mother's arms has blessed us on our way, with countless gifts of love, and still is ours today. Sapagkat tayo nagpakumaba sa Diyos, humingi ng tawad at siya namang napatawad ng salita ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tayo ngayon bilang mga hinirang ng Diyos ay dadako sa instruction from God's Word. Mula po sa aklat ng Roma chapter 28 Roma chapter 8 verses 28 to 39. Romans chapter 8 verses 28 to 39. Pwede niyo po akong sabayan kung nahanap niyo na po sa inyong Biblia. I'll be reading this in MBB Tagalog. Romans chapter 8 verses 28 to 39. Alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa simula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sinong magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng sa maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noong panguna ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahagian ng Kanyang kalwalhatian. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sinong makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba'y namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang makapagpapatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kailaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po sa iyo mga salita. Gawaran mo po kami ng mapagkumbabang isip, karunungan at pusong handang magpasako po sa iyong mga salita. Dalangin po namin na ikaw ang mabigyan ng pagkaunawa sa amin at ikaw po, Panginoon, ang magawad ng desire upang masunod namin ang aming mga matututunan mula sa iyong mga salita. Itago mo po ako sa iyong likulan at wala pong ibang matataas, Panginoon, kundi ang dakila mong ngalan sa umaging ito. Salamat po. Patuloy mo po kaming samahan sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Happy Lord's Day po. Lord's Day 1 ulit. Nakabisado niyo na ba yung laman ng Heidelberg Catechism noong nagdaang taon? Hindi pa. Ibig sabihin, kailangan nating ulitin. Kasi ang purpose po ng katekismo ay makabisado ng lahat ng miyembro so that kapag narinig nilang may heretical, alam nilang heresy yun. Tandaan na po natin ng katekism ay hindi po
inspired, tulad ng scripture, pero po ito ay under the influence of the canonical scripture, ibig sabihin interpretation siya ng scripture, therefore, alam din natin na tama at komprensibo din ang exposition ng catechism. Ngayon pong Lord's Day 1, tayo po ay dumako sa Book of Romans. At alam po natin ang Book of Romans ay tinatawag din ng maraming scholar na gem of systematic theology. Meron po kasi itong napakaganda at komprehensibong presentation tungkol sa narrative ng Scripture, specifically sa redemptive plan ng Diyos. Kaya kung titignan niyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chapters ng Romans, actually in-explain yung buong Scripture doon. In terms of creation, fall, redemption, and the end times. Andun siya lahat. So napakaganda ng Book of Romans. Ngayong unang Lord's Day ng taong ito, it is not just wise, but also profitable for every believing Christians na balikan ang mga dinaanan natin nung nagdaang taon para meron tayong matutunan. And also, tanawin din naman ang daan ng tatahakin natin ngayong taon. Kahangahangang isipin na napakaayos ng pagkakasalansan ng Book of Romans. At ang pagkakasalansang ito ay mahihalin tulad natin sa pamosong Romans Road. Familiar po kayo sa Romans Road? Ito po ay gawa, of course, ng Roman Empire. Ito yung ginagawa nila para makarating sa iba't ibang lugar ng mabilisan. Ito ay mga daanang ginawa sa panahon ng mga Romano at napakaayos at systematic ng pagkakagawa at pagkakadesenyo nito. Kaya nga mga kapatid, magpasa hanggang ngayon, maraming daan na kabilang sa Romans Road ay nadadaanan pa rin magpasa hanggang ngayon. Ang lalim kasi ng pundasyon niyan, 3 tao yata. No? Ngayong umaga, tayo po ay magkakaroon din ng sarili nating konsepto ng Romans Road. Isang walkthrough sa Book of Romans upang ma-appreciate natin ang systematic build ng sulat na ito. At lalong higit, magkaroon tayo ng mas malalim na pagninilay-nilay mula sa salita ng Diyos at sa ating katekismo ngayong umaga. Saan nga ba tayo galing? Saan tayo patungo? Nakaka-stress kasi mga kapatid kapag naranasan yung maligaw. Hindi mo alam kung nasan ka na, maaaring mayroong panganib kang masalubong, maaaring may mga masasamang loob sa daan. Kailangan natin ng mga road signs sa pagtahak natin sa Romans Road na ito para magbigay sa atin ng comfort habang tinatahak natin ang darating na taon. At ito po ang ibibigay sa atin ng message ng Diyos ngayong umaga. Ang title po ng message natin, ang pag-ibig na magdudulot ng tunay at ganap na kaaliwan o kaginhawahan. Pwede niyong gamitin yan. Meron po itong 3 road signs. Unang road sign, kaaliwan sa pag-ibig para sa mga hindi karapat-dapat. Verses 28 to 30. Basahin muna natin 28 to 30. Alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa simula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa ngayon, siya ang naging panganay sa lahat sa maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pang-una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanya ring binahagian ng kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, itong holiday season, maaaring na-refresh o nasariwa sa marami sa atin ang diwa ng pag-ibig. Kaliwat kanan kasi yung family gatherings, may kanya-kanya tayong celebration at marami tayong natanggap na regalo. Actually, itong suot ko, puro regalo to. Regalo ng misis ko, regalo ng Brother Miko. At alam kong na-realize niyo na kapag tunay kang minamahal ng isang tao, hindi mahirap ibalik yung pagmamahal sa kanya. Tama ba? Mahal natin yung mga magulang natin. Kasi mahal nila tayo.
Mahal natin yung mga asawa natin dahil ipinapakita nila ang pagmamahal nila sa atin. Pero minsan, merong mga complicated situations. Paano kung merong taong nagmaltrato sa'yo? Paano kung merong taong lagi kang tinatanggihan bagamat siya lang ang pwedeng sumagot sa pangangailangan mo? Paano kung sinalbahe ka ng mga taong ito? Nilamangan ka, sinaktan ka. Mga kapatid, ang pagmamahal ang huling bagay na maiisip mong gawin kapag nasaktan ka. Ang totoo, in our sinful nature, hindi tayo papayag na hindi tayo makagante pag nasaktan tayo. At hindi tayo papayag na hindi mas masakit yung ganti natin. Sabi nga, lintik lang ang walang ganti. At para sa atin, ang pagpapakita ng pagmamahal ay madalas nakadepende sa kung anong nararamdaman natin o nararamdaman ba nating mahal tayo. Pero mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay ibang-iba because of His transcendency. Ito hindi karapat-dapat na maranasan ng kahit sino dito sa kwartong ito, kahit sino sa mundong ito. We are undeserved sa love na yon. Dahil alam kong lahat ng tao na narito ngayon sa simbahang ito ay mag-a-agree sa akin, nagkasala tayo sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat asahan ng kahit sinong sinner. Why is that? Because God is eternal. If we commit sin against the eternal God, ang hinihinging kabayaran must be eternal. Tandaan din natin, hindi tulad natin, ang Diyos, nagmahal siya sa kabila ng ating makahinaan at pagsalansang. Mga kapatid, nagkasala tayo, sinunod natin ang nasa ng ating mga laman, sinunod natin ang ating mga kanya-kanyang Diyos-Diyosan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hinirang niya tayo, minahal niya tayo, kahit pwede niya tayong tratuhin ng may galit, may puot, pinili niya ang magmahal. Yan ang natalakay sa unang bahagi ng katikisim natin, pinaliwanag ni Elder Darrell kaninang umaga lamang. Nagsisimula ito sa ating karapat-dapat na analyzation sa ating sarili. Paano ba natin dapat tingnan yung ating sarili? We are highly favored. Tayo ay nararapat sa pag-ibig na to. We are righteous in our own right. Ano ba ang tamang analyzation when we look at the laws of God? Ang tamang analyzation is this: tayo ay nagkasala. We are all sinners. He is holy. At ang hamon sa atin ng buhay, ano ang tanging kaaliwan mo sa buhay at kamatayan? What is your only comfort in life and death? Think about this. If I commit sin against the holy and just God, may comfort ba doon? Kapag sinabi ko, saka na lang ako magsisimba, saka na lang ako magbabago, saka na lang ako mag-reform, saka na lang ako magiging Christian pag matanda na ako, anong comfort doon? Can you find any comfort there? Joy? Wala. Bagamat yung question ay nagsimula sa atin, ang sagot ay agad lilipat sa Diyos. Bakit nga? Dahil nga sa dulo ng ating pinagmamalaking kakayahan, makikita natin ang hindi matatanggiang katotohanan. Wala tayong kakayahan sa kaligtasan, sa katwiran at sa kabanalan. Ang katotohanan ay wala tayong maipagmamalaki. Tayo walang pag-asa. Spiritually dead in our own nature. Hindi marunong magmahal ayon sa pamantayan ng Diyos, sabi ng Romans chapter 1. Maka hindi marunong magmahal taksil sa magulang. Pero mga kapatid, let us be reminded na ang kaligtasan ay tungkol sa finished works ni Christ. Ang tanging kaaliwan natin ay binayaran niyang lahat. Pinangangalagaan niya ako at pinagtitibay niya ako. Yan ang sabi ng katekismo. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, pinuno tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Habang tinatahak natin ang daan ng buhay, ang Romance Road, tinitiyak ng Diyos na ang lahat ng bagay ay nagkakatugma-tugma para sa ating
kaligtasan. Yung sinasabi doon sa question and answer number 1. Nagkakaugnay-ugnay para sa ating kaligtasan. Yan mismo mga kapatid, yung ipinapahayag ni Paul sa verse 28. Look at verse 28. Nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakaugnay-ugnay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos sa lahat ng tinawag ayon sa kanyang layunin. At madalas mga kapatid, naririnig natin ang sermon o ang talatang ito sa mga kasalan, sa libing, sa birthday party, whatever. Di ba? Romans chapter 8, verse 28. All things work together for good for those who love God. Pero pag-isipan natin ito ng mabuti. Kapag binabasa mo yung talata ng maingat, isang tanong ang mangingibabaw. Anong ibig sabihin ng lahat ng bagay diyan? Anong ibig sabihin ng all things diyan? Sinasabi ni Pablo na ang mapagmahal na Diyos ay gumagawa para sa ating kabutihan sa lahat ng bagay. Pero maaari tayong magtanong, talaga bang lahat? Kasama yung lahat ng masama, lahat ng corruption, lahat ng problema at alalahanin sa buhay. Maaari bang gamitin ng Diyos ang lahat ng ito para sa ating kabutihan? Paano kung merong karamdaman? Paano kung merong cancer? Paano pag merong namatayan ng anak, namatayan ng magulang? Paano ang pinagmamalaki nating na talikuran na nating kasalanan? Paano yung hinaharap nating kalungkutan? Pero mga kapatid, yan yung mismo yung sinasabi ni Paul. Lahat ng bagay. It simply means anumang bagay ay maaaring maging sangkap ng Diyos para ipakita yung kanyang redemptive plan. Ilarawan at i-express yung kanyang pagtubos. Kaya ng Diyos na gawing kapaki-pakinabang ang lahat upang matupad ang kanyang layunin. Imagine, si Joseph the Dreamer, di ba? Binenta ng kapatid. Nakulong ng 12 years sa kasalanang di naman niya ginawa. And then later on, naging governor ng Egypt. He suffered for quite a long time. Binenta siya ng kanyang mga kapatid, punta sa Egypt. Para kang hayop, binebenta lang eh. Pero nasabi sa atin ng Psalms 105, there will be a famine, magkakaroon ng tagutom, and God sent a messenger, ang pangalan ay Jose. Sa ating pagkaunawa, binenta siya ng kanyang mga kapatid, nilagtrato siya and so on. Pero ang totoo, sinan siya ng kanyang ng kanyang ama. Sinan siya ng Diyos doon. Kayang gawin ng Diyos ang kahit anong bagay upang maging kapaki-pakinabang sa pagtupad ng kanyang layunin. In fact, sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 10, nasa 1 pa lang tayo, bilang pa kayo ng 9 na weeks bago natin matalakay ito. Kasi eventually, babalik ulit tayo rito sa Romans chapter 8. Question and answer 28. Ipinapahayag natin ito kasi yung Lord's Day 10 tungkol sa divine providence ng Panginoon. Siya ang nagpapanatili sa langit at sa lupa ng lahat ng nilalang at pinamamahalaan niyang mga ito ayon sa kanyang maawaing kamay. Ang ibig sabihin, sa verse 28, yung sinasabi ni Paul na lahat ng bagay, hindi lang niya tinutukoy yung mga gandang bagay, kundi pati yung masasakit at mahihirap na bagay. Ang problema kasi natin mga kapatid, kapag tayo ay nag-i-interpret sa salitang providence, makalaman ang interpretation natin. Pag sinabing providence from the word provide, lagi na lang positive. So kapag ang Diyos nag-provide na ng suffering in order for us to be purified, in order for us to be sanctified, hindi natin yun iti-take as a blessing. Tama? Ang tinitingnan mo lang ay yung lovingness ng Diyos, pero yung holiness niya ay inaalis mo. At ang pag-aalis sa nature ng Diyos ay tahasang pagtalikod sa katotohanan kung sino ang Diyos. Alam ni Pablo ang hirap ng buhay, mga kapatid.
especially sa ministry, especially sa pagiging Christian. Makikita nga natin sa Romans chapter 7, nilabanan niya yung tukso at kasalanan. Nagdadala sa kanya ito ng sorrow. Sinabi niya, we must mortify sin. Because kung di natin papatayin yung sin, tayo ang papatayin nito. Nakikipaglaban lagi. Sabi niya sa Book of Galatians, magkalaban yung espiritu at laman. Gigising ba ako, magising ba ako, matutulog na lang. Puwet kasi ako, nanonood kami Netflix kagabi. Ano gagawin ko? Basahin nga natin yung summary ng kanyang pagsubok sa ministry. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verses 16 hanggang 29. Hindi lamang po ito pagsubok sa ministry, ganun din mga kapatid, yung pagka-question sa kanya ng mga Hudyo at mga kapatid tungkol sa kanyang apostolic credentials. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verses 16 to 29. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nagkatyaga kayo sa mga hangal na yan, palibasa yung matatalino kayo. Pinapagtiisan ninyo, kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Nakakayaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nangangahas magyabang, ako'y mangangahas din magyabang. Ako'y nagkasalita tulad ng isang hangal. At tingnan niyo po yung verse 22. Sila ba'y Hebreo? Ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Masabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Now, tingnan niyo po yung sinasabi ni Paul. Meron siya dapat K, kung tawagin natin. Meron siyang K na magmalaki. Because lahat ng humanistic credentials, meron siya. Pero hindi kasi yun ang mga bagay na dapat pinagmamalaki. Anong pinagmamalaki niya? Yung providence sa kanya ng Panginoon. Anong providence ito? Christian suffering. Suffering for Christ's sake. Ituloy natin yung talata. Verse 23, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Masabuti akong lingkod ni Kristo kaya sa kanila. Para kung isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ako nagpagal kaya sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang balabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nangihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Alam ni Paul yung lungkot at pagsubok sa buhay sa mundong ito for being a Christian. And not just being a Christian, but being a pastor as well. Yung problema ng iglesia, dala niya eh. If you are a pastor, yung problema ng lahat ng member ng church, problema mo rin yan eh. No? At bakit siya lubusan nagagalit pag may nahuhulog sa pagkakasala? Because it has an effect to the other brethren, to the other brothers or sisters. Maapektuhan din sila eh. So, ibig sabihin, lumalalim yung problema. Ito yung dala niya araw-araw. Daily. Subalit, anong pag-asa ni Paul sa mga kaganapang ito? Anong comfort niya sa mga pinagdadaanan ito? Balik tayo sa Romans chapter 8. Tingnan niyo muna yung verse 17. Romans chapter 8, verse 17. At siyamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
Sapagkat kung tayo kasama niya sa kanyang pagtitiis, tayo makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Hindi nakatingin si Paul sa earthly suffering. Nakatingin siya sa eternal glory. Bakit tayo nagiging anxious, mga kapatid? Bakit nawawala yung comfort in life? Nawawaglit yung ating paningin sa future glory. Most of the time. So, ano sabi ng Book of Hebrews sa atin? Hebrews chapter 12. Let us fix our eyes on Jesus Christ. He's the author and the finisher of our faith. Kaya lang, nawawaglit ito madalas. Nalilingat tayo madalas. Tuloy natin sa verse 18. Sabi ni Paul, daming gumagamit ng text ito, verse 18 ha. Merong naluging business, ginamit yung verse 18. Pastor, kailangan ko ng payo. Basahin mo Romans chapter 8, verse 18. Out of context. Ano ba sinasabi dito? Tingnan natin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. So nalugi siya, may second chance ka pa sa business. Iba binabanggit ni Paul dito, future glory, eternal glory. Huwag natin kunin out of context. So let's continue. Binanggit niya na ang mga paghihirap sa kasalukuyang panahon ay hindi mayahalin tulad sa eternal glory. Tama po ba ang pag-aarawang ito? Yes, tama. Ang mga paghihirap natin ngayon, para sa mga Kristiyano, sa anumang panahon at lugar, ang daang ito patungo sa pagdurusa. Ang pinramis sa atin ng Panginoon na yan, prosperity, health, wealth, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng kotse. Is that a promise? Ang promise niya, there will be tribulation. If the world hates me, if the world hates you, remember, it hated me first. May kotse ba si Christ? Wala, meron siya donkey, hiniram pa yun. Meron ba siyang bahay? NPA siya, sabi niya, fox have holes, birds of the skies have nests, but the Son of Man. Meron ba siyang St. Peter plan? Wala. Nilimit siya sa libingan na hindi naman niya pag-aari. Hindi ba? Makikita rin natin sa kwento ni Paul sa 2 Timothy. Alam natin, yun na yung huling letter niya. Anong sabi niya kay Timothy? Dalhin mo yung balabal ko, pati yung libro kong balat. Mga kapatid, yun lang yung possession na kailangan niya. Because alam ni Paul, paalis siya sa mundong ito. Ang reason ng ating anxiousness madalas, kapag inaalis natin yung paningin natin sa eternal glory at nakafocus tayo sa temporal things, at tingin natin sa mga temporal na bagay na ito ay worth eternal. Hindi ba? Na ayaw nating mawala. Once again, ang daan sa ating Christianity, yung roadmap, yung Romans road, ay puno ng pagdurusa. Hindi natin ito maiiwasan sapagkat we are living in a fallen world. Pinaliwanag ni Pablo sa verse 20 to 21. Look at Romans chapter 8, verse 20 to 21. Sabi niya, nabigo ang sanlilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Bakit daw nagkaroon ng fall? Dahil gusto ng tao magkaroon ng fall? Hindi. Inalaw ito ng Diyos. Right? Inalaw ito ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat, sabi sa verse 21, ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. I-express ng Diyos sa eternal glory yung kanyang holiness at saka yung kanyang lovingness. If we will continue to read the passage, makikita natin ang mas malalim pang paliwanag ni Paul sa doctrine of divine providence. Ang kasalanan ay nagdulot ng corruption, pagkabulok at kaguluhan sa mundo, kaya't merong sigalot, merong sakit at paghihirap. Sabi ni Paul sa verse 22,
Ang buong sanlilikha ay dumaraing at naghihirap hanggang ngayon. Tama ba? Naghihirap ba yung world? Dumadaing ba sila? Yes. Tama. Tulad ito mga kapatid ng isang babaeng nanganganak, umiiyak, dumaranas ng sakit, and sometimes nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, look at the roadmap. Look at the Romans roadmap. Sa ganitong mundo tayo nabubuhay, naghihirap at naghihinagpis. Nakikita natin yung amba ng mga digmaan, karahasan, sexual immorality. Manood ka lang sa Facebook ngayon, dami mo nang makikita. At hindi ligtas ang church. Maraming mga tao sa church, even church elders, church leaders, nagkakamali, nagkakasala. Merong mga kaliwat kanang divisions sa church. At meron din namang church na meron ng patungo na sa apostasy o paglayo sa katotohanan. Sa ating personal na buhay naman, may mga kasalanang mahirap bitawan. At everyday tayo ay nagda-doubt, meron tayong fear. May mga araw na tila hindi na natin kayang bumangon at magpatuloy pa sa hamon ng mundong ito. Ngunit, tandaan natin sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang katotohanan. Ang Diyos ay tapat. Kahit mukhang talo, kahit mukhang may setback, kahit parang bigo, patuloy siyang gumagawa para sa ating kabutihan. May tiwala tayo na kahit ang pinakamasamang sitwasyon na ating naranasan, may layunin ng Diyos. And, huwag nating iisipin na napakasama nang nangyari sa atin, mga kapatid. Isa lang ang masamang nangyari sa mundo when the Son of God was crucified. Lahat ng nangyayari sa ating masama, dapat lang sa atin yon. Consequence yun ng lahat ng ginawa natin. Look at your problems. Imagine your problems, mga kapatid. Analyze it. 95% ng problema mo, ikaw ang may gawa. Result ng iyong maling desisyon. Mga desisyong hindi mo pinag-pray. That's the reality. Huwag mo isisi sa Diyos ang iyong pagkakamali. Tama? Subalit, tandaan natin na maging ang ating pinakamasamang sitwasyon, may layunin ng Diyos diyan. Bakit niya pinahintulutan yan? Kaya huwag tayo magdalawang isip sa paglalakbay bilang mga pilgrim sa mundong ito kapag nabasa natin sa ating paglakad sa pananampalataya ang road signage, Providence for the undeserving people. Lumakad tayo. Huwag tayong matakot puntahan yon. Lahat ito ay ayon sa providence ng Panginoon. Pasok sa plano niya. At tuklasin pa natin, mga kapatid, lumakad pa tayo, magkaroon pa tayo ng konting walkthrough, papasok sa tarangkahan ng road signage, nakaaliwan sa pag-ibig para sa mga hindi karapat-dapat. Ituloy natin sa verse 29 to 30. 29. Sapagkat sa simulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad niya ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanya ring binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Sa verse 29, nakita natin ang napakadakilang plano ng Diyos. Anong plano? Christ-likeness. Christ-likeness. Ibig sabihin, maging image bearer ng Panginoong Yesus, mag-resemble ang katotohanan at katwiran at pag-ibig ni Yesus sa atin, maging mga mensahero ng liwanag tulad ni Yesus, at corporately, pag pinagsama-sama tayo, makita po, ma-determine na tayo ay community of gracious people tulad ni Yesus. Pinili para maging tulad ng Panginoong Yesus na masunurin, kalugod-lugod, at minamahal ng Diyos. I remember Hebrew chapter 5 verse 8. Ano sabi sa Hebrew chapter 5 verse 8? Even though He's the Son, referring to Christ, He learned obedience in a hard way. Si Christ na yun, ha? Si Christ na yun. Even though He's the Son, He learned obedience in a hard way. So, ibig sabihin, kung idudugtong mo yung verse 28 to 29, lahat ng nangyari sa buhay mo, balikan mo lahat yon, lahat ng failures, lahat ng setback. Bakit niya inalaw yon? Para saan? For you to become
like Jesus. Sa verse 30, makikita natin kung paano gagawin niya ng Diyos. Look at verse 30. Lahat ng action words dyan, mga kapatid, ay naka-past tense. Siya ang lahat ng gagawa, siya lahat ng magsisimula, siya din at sa kanya din ang katapusan, at alam nating ang Diyos ay hindi pinagmumula ng kahit anong kadiliman. Sa madaling sabi, from creation, redemption, sanctification, hanggang eternal glory. Sa napakagandang dulo at hangganan ng plano na ito, isinama lahat ng hinirang ng Diyos. So my question, how can we be burdened, saddened, and anxious sa mga temporal situation on this temporary world if the promise of God is eternal glory with Him? Mga kapatid, dapat dumiretso lang tayo sa Romans Road. Main point number 2. Ang kaaliwan sa pag-ibig na may matinding sakripisyo. Verses 31 to 35. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino makakaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, ang pag-uusig, tagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin mga tupang kakatayin lamang. Ang pagmamahal, mga kapatid, yung salitang love ay nire-romanticize ng world ngayon at basta-basta na lamang ginagamit. Madaling sabihin, I love this. O kaya, I love to go there. O kaya, I love you. Minsan, I love you 2 times, 3 times, 3 times a day. Diba? Sabi nga ni Jimmy Santos. Minsan, ang love ay nangangahulugan na lamang na may gusto kasi tayo. May need tayo. Hanggang sa mawala na yung interest natin at maghanap na tayo ng ibang paglalaanan ng need na to. Ngunit, ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, ay naiiba. Ang pagmamahal ng Diyos ay nangangahulugan na pinapahalagahan niya tayo. Itinuring niya tayong mahalaga dahil ang ibinayad niya sa atin ay napakahalaga. Ano bang binayad ng Diyos? Anong halaga ba ang ibinayad ng Diyos para sa atin? Ang kanyang anak, si Jesus. You know, nabasa ko to sa isang book. We define love by 3 indicators. Number 1, the identity of the lover. Ibig sabihin, the greater the lover, the greater the love. Number 2, the identity of the object of that love. The lesser the object, the greater the love. Pangatlo, the expression of that love. Balikan natin yung una. The identity of the lover. The greater the lover, the greater the love. Sinong lover? We love because He first loved us. 1 John chapter 4. So gaano katindi yung pag-ibig na sinasabi kung yung identity ng love ay nakabase doon sa nagmamahal? Sino ba nagmahal? Ang Diyos ba comprehensible o incomprehensible? So anong uri ng love ang kaya niyang i-express? Comprehensible? I don't think so. Sunod, the identity of the object of that love. The lesser the object, the greater the love. Now, let me repeat that. Greater yung identity ng lover. Pero yung minamahal niya, the lesser the object. Yung hindi ka mahal-mahal, mas matindi yung pag-ibig nun. Kasi kaya niyang mahalin kahit di ka mahal-mahal eh. Now, if we think na we are deserve for that kind of love, therefore, mababawasan yung identity ng lover, which is impossible. Tama po ba?
Sino yung object of that love? We. Mas mababa tayo, mas mahina tayo, mas admitted tayo, mas sinner tayo. Mas matindi yung pag-ibig sa atin. Luke chapter 7, di ba? Sabi doon, verse 47, I believe. Yung umiiyak sa paanan ni Jesus. Anong sabi niya? Sabi kasi nung kinakainan niya ron, yung isang pariseyo, alam ba niya makasalanan yung humahawak sa kanya? Tapos, alam ni Jesus yung iniisip niya. Sabi ni Jesus, alimbawa, meron akong pinautang, 50, tsaka 500. Parehas ko silang pinatawad. Sino palagay mo yung mas magmamahal sa akin ng sobra? Yung pinatawad ko sa 50 na pagkakautang niya o sa 500? Sa 500 po. Tama sinabi mo. Kasi alam niya mas makasalanan siya, kaya siya halik ng halik sa aking paanan. Ikaw, you know the law. You know the law. Do you recognize yourself as a sinner before God? Pangatlo. Sorry, diretsuhin natin yung pangalawa. If we look at the passage, Romans chapter 5, verse 6 to 7. Sabi na sa Romans chapter 5, verse 6, while we are hopeless, nung tayo mahihina pa, numating sa takdang panahon si Jesus. Namatay si Jesus sa takdang panahon. Verse 7, sabi ron, bagamat merong tao na kayang mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, walang gagawa ng para sa isang taong makasalanan. Liban kung greater lover siya o greatest lover siya. And then, pangatlo, the expression of that love. Diretso nyo lang sa verse 8, Romans chapter 5, verse 8. And yet, while we still sinners, Christ died for us. God demonstrates His love by this, and yet, while we're still sinners, Christ died for us. How radical that love is. And when we speak about, for God so loved the world, paborito niyang verse yan, that is a kind of love that cannot be offered by anyone, by anything, or by someone. And when we talk about for God so loved the world, it simply means we are unfolding the greatest gift of our Creator for unworthy sinners like us. That love was expressed in the person of God's only begotten Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, who died on our behalf as a propitiation for our justification, and the cursed bearer on that rugged cross. Ang kabayarang iyon ay dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay kailangang parusahan ng lubusan, perpekto at walang hanggan. Dahil sa Diyos na walang hanggan tayo nagkasala. Ang perpektong katarungan ng Diyos ay nagdedemand ng ganong kataas na bayad. Wala siyang maaaring tanggaping iba na mas mababa pa roon. Walang kabayaran ng kasalanan. Walang daan sa kaligtasan. At walang una o ikalawang question and answer kung walang propitiation o expression ng love ng Diyos to the person of His Son dying on that cross. At kung wala ang sakripisyo ni Jesus, walang gospel at wala ring church, mga kapatid. Kaya't pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan kasama ang ating fallen human state, ang ating mga pagkakasala sa kahinaan, ang ating mga tahasang pagsuway, hayagang rebellion sa Kanya, ang mga bagay na hindi natin namamalayang nagagawa natin, at ang mga pagkukulang natin na gawin ng tama, lahat ng ito ay pinarusahan niya sa kamatayan ni Kristo. Si Kristo ay ganap na nagbayad. Kumpleto yung kanyang binayad para sa lahat ng ating kasalanan, gamit ang kanyang mahalagang dugo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kung tatahakin mo ang daan patungo sa kaligtasan, susundan mo yung Romans roadmap na sinasabi ko, matutuklasan mong ito'y trail of the blood. Hindi yung history ng Baptist, iba yun eh. Trail of the, should I say, trail of the precious blood na lang, para may distinction.
Ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin mula sa kamatayan at ang kanyang dugo ang tumubos sa atin mula sa nakakamatay na kamandag ni Satanas. Iyan ang naging halaga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Gaano kahalaga? He sent His Son to die. Ganon kahalaga. Ganito mga kapatid, nilarawan ni Paul yung verse 32. Tingnan niyo yung verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Huwag niyo rin pong taken out of context yung verse 32, ha? Mamaya lahat ng bagay. Gusto ko ng kotse eh. Si salvation nga, binigay sa akin eh. Yaman pa kaya? No? Mamaya kasi maging ganyan ang interpretation natin. No? Mga kapatid, if you look at verse 32, analyze it. Hindi ito madaling sakripisyo. Hindi ito maliit na sakripisyo. Napakalaking sakripisyo na ito. Sinabi ni Paul, napakalinaw. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak. Ang kanyang sariling anak ay binigay niya para sa mga kasalanan o para sa mga makasalanan kahit pa sa mga taong hindi pa ipinapanganak o hindi pa time para sila ay maniwala, but because of the redemptive plan ng Diyos, eventually maniniwala rin sila. Christ died on their behalf. At hindi mo kailangan maging magulang para maunawaan yung laki ng pagmamahal na ito. Baka kasi hindi ko maintindihan, Pastor, binata pa ako, hindi ko alam kung paano anong pakiramdam pag iaalay mo yung sarili mong anak. Hindi ko talaga maintindihan yan. No, hindi mo kailangan maging magulang para maintindihan yon. Si Jesus ang nag-iisang anak ng Ama. Siya ay perpekto, walang kapintasan, at epitome ng righteousness. Itimbang mo yung sarili mo sa Kanya. Ngunit mga kapatid, hinayaan, inalaw ng Ama na hindi lamang mangyari sa Kanya, na hindi lamang na mangyari sa ang kasamaan kay Jesus, kundi siya mismo, mga kapatid, listen to me, siya mismo ang kumilos at mag-allow sa pagpapahirap at kamatayan ng kanyang anak. Hindi pwedeng patayin si Christ ng kahit na sino. Walang kakayahan yung taong patayin siya. Sabi ni Christ, walang may kakayahan kumuha ng buhay ko, kusa ko itong ibibigay. May kakayahan akong ibigay ito at kunin itong muli. Siya kayang patayin ng tao. Kung matatandaan nyo, noong pinatayo sa plataforma si Barrabas, right? As our representative, as si Jesus, at pipiliin ko sinong papalayain, anong larawan nun? Sinong paparusahan? Sinong papalayain? Para makalayo yung makasalanan, kailangan may kapalit na matuwid. At nung pinatayo siya rin sa plataforma, ba't kailangan sa plataforma? Para ipakitang pantay. Even if you put all things together, ang buong sanlibutan, pagsamasamahin mo, ipantay mo kay Jesus, mga kapatid, Christ will outweigh it all. Christ will outweigh it all. Imagine this. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a virgin, born under the law. Ipinagkaloob ng Diyos ang tungkuling mamuhay si Jesus, ang eternal King, sa piling ng mga taong mababang uri at makasalanan. Pinahintulutan niya ng isa sa mga alagad niya ay ipagkalulo si Jesus, benta sa presyo ng alipin. 30 pieces of silver ay kapresyo ng isang alipin. Pinahintulutan niya yung mga tao, yung sariling bayan ni Jesus, John chapter 1, na labanan at mag-rebel against Him. At tiniyak pa ng Ama na ang krus ang magiging paraan ng kanyang kamatayan. Isang tiyak at isinumpang kamatayan. Sa Golgotha, sa pook ng bungo, ipinakita ng Ama ang kanyang kabuuang puot. Si Jesus ay sinalo ang buong galit ng Father, the full force of God's wrath. Si Jesus na ating tagapamagitan na hindi umuro hanggang kamatayan. At nakita din nating tiniis ng Ama ang daing ng kanyang anak sa krus. Hanggang sa matapos ang pagdudurusa at mabayaran ng dapat bayaran.
Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, sa halip, ibinigay siya para sa ating lahat. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos. Hindi kayang tumbasan ng sanlilikha. If Christ outweighs all things, masusukat ba natin mga kapatid ang lalim, ang lawak, ang tindi at hangganan ng pag-ibig ng Ama kung si Jesus ang expression ng pag-ibig na ito? Napakahalaga ng presyong ito. Hindi ito maaaring sukatin. Hindi ito kayang sukatin. Napakalaki ng pagmamahal na hindi ito ganap na mauunawaan ng isang normal na tao. Sa pagmamahal na ito, naroon ang ating comfort, ng ating joy. Kapag nakita natin yung presyong binayaran at yung presyong ipinambayad. Ang pagmamahal na ibinigay, alam natin ngayon na iingatan tayo ng Ama magpakilanman. Kung ang palit ng kaligtasan ng isang tao ay ang kanyang anak, mga kapatid, and then maniniwala ka na mawawala yung salvation mo, are you sure? Are you sure? Hindi mo nangunawaan kung gaano kalaki yung ibinayad sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, bakit tayo pababayaan ng Diyos? Bakit niya tayo hahayaang maligaw? Ang tingin ng Diyos sa atin ay karapat-dapat sa lahat ng kanyang pagsisikap para iligtas at protektahan tayo. Dahil ang katwiran ni Jesus ang nakikita niya sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Mananatili totoo ito kahit nagkasala tayo, mga kapatid. Mananatiling totoo ito kahit patuloy tayo nalilihis ng landas, mga kapatid. Mananatiling totoo ito kahit puno tayo ng kaba sa hinaharap at bigat ng mga problema natin sa buhay na ito. Mananatiling totoo ito kahit sa mga panahong parang malayo ang Diyos sa atin. Dahil kahit noon, alam nating hindi niya tayo iiwan. Napakalaki ng kanyang ibinayad. Napakalaki ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, totoo ito at dapat paniwalaan ng lahat. Ang napakalaking pagmamahal ng Diyos kay Kristo ay nangangahulugang ligtas tayo ng lubos. Sabi sa verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, referring to God, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi rin niya ibibigay ang mga bagay, ang lahat ng bagay kasama niya? Do we understand what the point of the Apostle Paul here? Ganito, walang duda, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa krus kung saan minahal niya tayo hanggang sukdulan. Ngayon, may pangako tayo na kasama ni Kristo, ibibigay sa atin lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Guhitan niyo yung lahat ng bagay. Pero, when we talk about all things, huwag maging greedy. Ano ba yung ibig sabihin ng lahat? Lahat ng kayamanan kasama? Look at the context. Ang punto po dito, kung ibinigay ng Diyos ang napakalaki, bakit hindi niya tayo bibigyan ng mas maliit? Kung ibinigay niya ang wala hanggang kaligtasan kapalit ng mahalagang dugo, hindi ba niya tayo bibigyan ng karunungan upang maiwasan ng kasalanan? Hindi niya ba tayo ilalagay sa church na faithful sa word? Hindi niya ba titiyakin na mayroon tayong sapat para makaraos? Ngayon, na maliwanag na tayo ay sa Kanya na, hindi niya ba tayo bibigyan ng lahat ng kailangan natin para maging equipped sa paglilingkod sa Kanya? Mga kapatid, bibigyan niya tayo. Magbibigay siya kapag humingi tayo ng may pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, saan nakabase ang kanyang panalangin? Sa salita ng Diyos. First in chapter 4, verses 5, chapter 5, verses 14 to 15. Alam natin tutugunin tayo ng Diyos if we ask Him or if we ask in accordance to His will. Problema yung prayer natin, masyadong selfish eh. No? Sa madaling sabi, humingi tayo at manalangin ayon sa kanyang salita, hindi galing sa ating greedy nature. Tandaan na iniingatan tayo ng Ama ayon sa kanyang kalooban.
Walang isang hibla sa buhok ang malalaglag mula sa ating ulo na hindi niya inaalaw. Alam ni Brother Jun yan. Inalaw ng Diyos yan. At sa chapter 8, patuloy na binibigyan diin ni Pablo ang mga bunga ng Ebanghelyo para ipakita kung gaano ka-strong ang foundation ng ating kalagayan kay Kristo. Makikita nyo sa chapter 8, nag-iwan ng tanong si Paul. Verse 33, sinong maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Anong sagot? Wala daw. No? Sa verse 34, sinong hahatol? Anong sagot? Wala rin. No? Sa verse 35, sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian ba? O kagipitan? Pag-uusig? Ugutom? Ang kahubaran? O panganib? O tabak? Hindi. Wala sa mga ito ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tama? Kung nakasulat lahat ito, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, panganib o tabak, kapighatian. Ibig sabihin, hindi ito inaalis ng Diyos sa Christian life. Don't believe prosperity preachers. Hindi pala ito inaalis, kasama nga eh. Tama? Marami ang lalaban sa atin, maraming hahatak sa atin palayo sa Diyos, ngunit matatag ang ating kalagayan sa Kanya. Nasa panag natin siya. Kasama natin siya. At para sa atin siya. Huwag tayong matakot kapag lalakad tayo sa Romans Road na may signage. Kaaliwan sa pag-ibig na may matinding sakripisyo. Tandaan, kasama natin ang Diyos. Pangatlong puntos. Kaaliwan sa pag-ibig na nagbubunga ng pag-ibig. Kaaliwan sa pag-ibig na nagbubunga ng pag-ibig. Naaliw ka ba? May comfort ka ba sa love ng Diyos? Anong bunga nito? Obligation. Responsibility. Anong bunga ng pag-ibig ng Diyos sa'yo? Anong gratitude? We must love the love that God loves. And we must hate the love that God hates. Maraming tao minamahal yung pag-ibig na ayaw ng Diyos. Pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa libutan. Yun ang gusto nila. Let me repeat that. Let us love the love that God loves and hate the love that God hates. Kapag nagpapakita ka ng kabutihan sa isang taong mahalaga sa iyo, anong inaasahan mong kapalit? Kaya nga, di ba, mayroon tinatawag na exchange gift. Madalas, conditional ang pag-ibig natin at efforts natin. Halimbawa, nagbigay ka ng regalo. Siyempre, di ka magbibigay ng regalo na wala kang inaasahang kapalit. Madalas, no? Ganon naman yung tao eh. Anong response ang nais mong makita? Ako, minsan, no? As of now, as of this year, no? Disclaimer lang. Walang nagregalo sa akin na hindi ko nagustuhan. Lahat nagustuhan ko. Pero nung mga dati, may mga nagregalo sa akin na hindi ko gusto. But I don't have a choice kundi suotin niya na nakikita niya. Kasi para saan? Gratitude. Pero isang beses ko lang susuotin, pamimigay ko na rin. At least sinuot ko. Kasi ayaw ko. No? Bakit mahalaga ito? Siyempre lahat tayo gustong mapasalamatan at ma-appreciate. Nag-aharap tayo ng kaunting pagkilala at pasalamat. Ang tawag doon, gratitude. Tama? Ganyan din mga kapatid ang Diyos. Minahal niya tayo kahit hindi natin ito inaasahan. Kahit hindi natin ito deserve. Minahal niya tayo at napakalaki ng halaga ng pag-ibig na ito. Kaya anong nais niya mula sa atin bilang response? Kailangan ba niya ng pera natin? Tulad ng sinasabi ng maraming prosperity preacher, kung minahal ka ng Diyos, magkaloob ka. No? In fact, pinalitan na nga nila yung tithes na offering ng seed of faith kasi doon na nasusukat yung pananampalataya nila eh. No? Ano yung gusto niyang response? Ano yung gusto niyang tugon ng bawat mananampalataya? Una sa lahat, mga kapatid, kailangan maunawaan natin na wala tayong maaaring maibigay sa Diyos bilang bayad. Wala. Hindi mo kayang bayaran yon. Kapag kaya mong bayaran yon, it simply means may kapantay si Jesus. Ganito kasimple. Kung ang salvation is for sale, katulad ng indulhensya, ibig sabihin kapantay ni Jesus yon. Tama?
Kasi kaya ka rin iligtas ng ginagawa mo. Let me ask this. Kung ang daan papunta sa salvation is by our own merit, by our own works, kapantay ba ng works natin si Christ? No. Kuha po natin. Tandaan natin, God spoke the universe into existence and He needs no one and nothing. Nung sinabi niya, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi niya, let there be stars, nagkaroon ng liwanag. What makes us think na kailangan niya tayo? He needs no one and nothing. Hindi rin natin maipapakita na karapat-dapat tayo sa kanyang kabutihan. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Walang paraan para mabayaran natin siya. Pero sa totoo lang, napakasimple ng nais ng Diyos. Ano yon? Ang ating pasasalamat, yung ating pagtitiwala, yung ating pag-ibig na mag-result sa genuine piety and wholehearted worship. Kung titignan yung sakripisyo, specifically ni Jesus, parang hirap ng dapat gawin para mapantayan yon. Pero ang hinihingi pala ay napakadali at simple. Hindi naman ito masyadong mahirap, mga kapatid. Kaya lamang nagiging mahirap dahil madalas, mas pinagtitiwalaan natin yung ating sariling pamatayan, sukatan at kakayahan. Isipin mo, pantayan mo ba naman si Jesus eh? O kahit anong latigo mo sa sarili mo, hindi mo mga tapapantayan talaga yon. Kahit lumakad ka rito hanggang sa binondo na nakaluhod, lumabas na yung kneecap mo, isipin mo nga, layo ng luluhuran mo. No? Hindi mo kaya pantayan yun. Cannot be. Sa mga susunod na chapters ng Roman, or should I say, yung mga Sunday sa Romans Road, ipinaliwanag ni Paul yung tugon dapat sa kaligtasan, nakita natin sa chapter 12. Therefore, nandun yung therefore offer your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God. Yung therefore po ay conjunction. Ibig sabihin ng conjunction, may natapos siyang argumento. Closing statement yun ng previous argument at opening statement ng panibagong argument. Ibig sabihin, yung unang salita doon sa Romans chapter 12, katapusan ng doctrinal section, which is Romans chapter 1 to 11, and then papunta ka na ngayon sa proper response. Paano mag-worship? Kung naiintindihan mo lahat yon, Romans chapter 1 to 11, paano ka mag-response? Tama? Pero sa chapter 8 pa lang, mga kapatid, may gusto nang ipakita si Paul dito. Basahin natin muli yung verse 28. Verse 28. Balikan natin. Alam nating sa lahat ng bagay gumagawa na ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Diyan sa dulo ng verse 28, idinagdag ng apostol ang isang mahalagang phrase. Ang lahat ng bagay o sa lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Highlight niyo po yun. Ang last phrase na ito ay nagpapahiwatig na hindi ito pangkalahatang pangako. Hindi po pangkalahatang pangako. Okay? Ang pangkalahatang pangako na ang lahat ng bagay ay palaging maayos para sa lahat ay hindi para sa lahat. Ito'y pangako lamang para sa mga umiibig sa Diyos. Tinawag tayo ng Diyos na umibig sa Kanya upang mamuhay din ng may pag-ibig para sa Kanya. At ano ang pagmamahal na ito? Lagi nang sinasabi ng Scripture na ang pagmamahal sa Diyos ay mahahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos. Basahin niyo po yung inyo kaninang response doon sa call to worship. Psalms 119. Sabi niyo dyan, no? Ang tawag ko dyan, budol eh. Nabudol ko kayo. Naintindihan niyo ba yung mga salitang pinangako niyo? O niresponse niyo sa pagtawag ng Diyos, sa pagsamba, sa pagtawag niya sa inyo to worship Him. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran.
Huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumumay. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan. Well, let me ask you, what is the fourth commandment? Naku, wala na, hindi na naingatan. Di ba? Upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong utos sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin. Malakas kong isisigaw. Totoo ba? So, ang tunay na pagmamahal pala na hinihingi ng Diyos ay kumikilos, buhay at namumunga. Kung mahal natin ang Diyos, ang paraan para maipakita natin ito ay ang pagsunod sa Kanyang law. Ang pagtingin mo sa laws of God ngayon ay hindi isang obligation. Ito'y gratitude. Ito'y opportunity na maiparamdam mo sa Diyos na nagmahal sa iyo, na mahal mo siya. Tama? Kung mahal natin ang Diyos, ipapakita natin ito sa paraan ng ating pamumuhay. Bukas, sa mga susunod na araw, sa tahanan, sa paaralan at sa trabaho. Ipapakita natin ito sa ating isip, sa ating mga ginagawa at mga sinasabi. Sa lahat ng bagay, ano man ang ating ginagawa. Ganito rin ang konklusyon ng katekismo. Question number 1. Pagkatapos ng lahat ng nagawa para sa atin, ang tagapagligtas at tumubos sa atin, ang Ama na nag-iingat sa atin, at ang Espiritu ang nagbibigay katiyakan sa atin, ano pa ang natitira para sa atin? Ang mga salitang ito ang nananatili. Dapat akong buong pusong handa at nais na mamuhay para sa Kanya mula ngayon. Kung naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, nais siyang mamuhay ka ayon sa kung sino ka sa Kanyang anak na si Jesus. Kung ikaw ay ginawang banal, kailangan maging banal ka at iwanan ng iyong mga makasalanang gawa. Kung ikaw ay diniklarang matuwid sa pamamagitan ni Kristo, kailangan maging matuwid ka at pagsikapan ng pagsunod sa bawat utos ng Diyos. Kung dala mo ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo o confession of faith, kailangan parangalan mo ang pangalan na ito araw-araw. Nakakaya, pag nakita sa resume man, nag-a-apply ka ng trabaho, Reformed Christian. Tapos nagulat ka, nagmura ka. Kaya yun, ha? Kung makikita natin sa tamang lens yung verses 28 to 29, mauunawaan natin na anumang naranasan natin na ibinigay ng Diyos upang tayo mamuhay bilang chosen people, called by God, justified by God, adopted to God's family, at soon to be glorified with Him. Totoong pilgrims lang tayo dito, mga kapatid. At ang mahalagang sandata natin na dapat nating dalihin upang hindi tayo maderail sa Romans Road ay ang expression ng perfection at holiness at ng transcendency ng Diyos, ang law. Tandaan natin, the law will bring us to the gospel. Because makikita natin sa law na tayo ay makasalanan. But the gospel will always bring us back to the law. Not for our justification, but for our sanctification. At sa lahat ng mga katotohanan ito, na nanatili tayo sa hindi nagbabagong katotohanan, iniibig natin ng Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Isinama rin ni Paul, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, bago pa man nagsimula ang panahon, alam na ng Diyos na iibigin niya tayo. Alam na niya na ililigtas niya tayo. Alam na niya na iibigin natin siya bilang tugon. At ang kaalamang ito tungkol sa pagpili ng Diyos ay hindi nagpapalaya sa atin mula sa ating tungkulin o nagbibigay lisensya upang magkasala tayo. Sa halip, itinuturo nito na hindi ito tungkol sa ating lakas o pananampalataya. Ang totoo, ito'y tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu para sa atin at sa pamamagitan natin. Ito'y nagbibigay sa atin ng malaking kaaliwan sapagkat maraming haadlang sa atin. Maraming bagay ang magpapabigat sa atin sa buhay na ito habang ang buong sanlilikha ay dumadaing. Ngunit tandaan, wala ni isa man sa mga ito ang maaaring makapaghiwalay sa atin mula sa Kanyang walang hanggang pag-ibig.
Sabi ni Paul, ako'y lubos na naniniwala na kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating, kahit ang kataasan o kailaliman o anumang bilang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Verses 38 to 39. Sabi ni Paul, ako'y lubos na naniniwala. What does it mean? Ako'y lubos na naniniwala. Ibig sabihin, hindi natin ito laging nakikita. Hindi natin ito laging nahuunawaan. Minsan alam natin sa ating isipan, ngunit parang hindi ito nararamdaman ng ating mga puso. Alam nating ito'y totoo, ngunit madalas nag-aalinlangan tayo, nag-aalala pa rin tayo. Gayunpaman, maaari pa rin tayo maging tiyak at magtiwala dito. Hindi hahayaan ng makapangyarihang Diyos ang anumang bagay upang makahadlang sa kanyang pag-ibig para sa atin. Bilang tamang pagtugon, mga kapatid, ganito rin sana tayo. Huwag nating hayaan na may anumang nakaharang sa atin sa pag-ibig para sa Diyos. Naway walang anumang bagay para sa iyo. Walang anumang bagay sa iyong araw ang makapaghihiwala sa iyo sa iyong exclusive devotion for Him. Huwag hayaang may pipigil sa iyo sa paglakad ng may kabanalan at kababaang loob sa kanyang pananampalataya. Huwag hayaang magkaroon ng pagpigil o masakal ang ating pag-ibig sa Diyos ng mga masamang practices ng ating idolatry na nangyayari sa atin o nangyari sa atin from our past. At huwag din hayaan na yung mga kaibigang pinili natin ang maglalayo sa atin sa Diyos. Huwag hayaang lumamig ang ating pag-ibig sa Diyos dahil tumigil ka ng manalangin o magbasa ng kanyang salita. Nagkaroon ka na ng spiritual dryness. Ano ba yung spiritual dryness? Sino sa inyo may mga life verses o may paboritong verses? Taas ang kamay. Wala? Lahat meron. Pag binabasa niyo yung life verses na yan, talagang nakakaroon kayo ng comfort in life. Tama? So ano yung spiritual dryness? Yung mga paborito niyang verses, wala na epekto sa inyo. And it's very hard for you to pray. Wala kang desire to pray. To read the word. Bakit nagkakaroon ng spiritual dryness ang isang tao? Mga kapatid, maraming dahilan. Pero alam niyo kung ano yung isang dahilan? Meron isa doon na talagang alam ko, in general ito. When we commit sin. When we commit sin. And fail to confess it before Him. Kung may spiritual dryness tayo, tandaan natin, sa kanyang pag-ibig, binigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang kaligtasan. Bilang tugon sa libreng kaloob na ito, nais ng Diyos ang ating buhay ngayon. Hinihingi niya ang lahat ng meron tayo, lahat ng tayo, at bawat araw ng ating buhay. Dahil ikaw ay lubos na kay Jesus, naway buong puso kang maging handa at naising mamuhay para sa Kanya mula ngayon. Sa ating konklusyon, 3 letter N. Una, ang Romans road signage, tandaan natin, nagpapaalala sa ating kaligtasan. Kung walang signage, nagsasabi sa'yo, sinner ka, kailangan mo ng salvation, what I mean is, wala ka sa church. Maliligaw ka talaga eh. Tama? Kung sino ka. Ganon din, nagpapaalala sa ating kaligtasan. Again, kung wala kang church, na dapat magpaalala sa'yo. Kung ano na dapat ginagawa mo as a Bible-believing Christian, hindi mo rin alam kung nasan ka. At panghuli, nagpapaalala sa ating kaganapan. Once again, kung wala kang church, sino magpapaalala sa iyo ng future things, ng mga pangako ng Diyos na nabibigay comfort sa isang totoong believer? What do I mean? Sa ating pagtahak sa road signage, sa Romans road, hindi inalaw ng Diyos na lumakad tayo mag-isa. Kasama natin ang Banal na Espiritu, mga kapatid. At higit sa lahat, sinamahan tayo ng Diyos, inilagay tayo ng Diyos sa iglesia upang sama-sama tayong lumakad tungo sa kabanalan. Salamat sa Kanya. Tayong lahat ay manalangin.
Dakilang Diyos, Ama namin banal, salamat po sa iyong mga salita ngayong araw na ito. Nalangin po namin, Panginoon, na binigyan mo po kami ng conviction, reminder. Yeah, Lord, we fail, we dishonor you, kasala kami. But once again, Panginoon, ang aming comfort ay hindi nakabasa sa aming mga gawa, bagkus sa natapos mong gawa sa krus. At dahil po sa sakripisyo mo, Panginoon, na pinapaunawa mo po sa amin ngayon, gawaran mo po kami ng kapakumbabaan upang magkaroon kami ng desire na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, hindi bilang responsibility, kundi gratitude sa pag-ibig mo. Pakita mo po, Panginoon, paalala mo, yung relationship na meron dapat sa amin patungo sa iyo. Salamat po sa mga katotohanan ito. Ikaw po ang patuloy na mataas, madakila, mapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior, bearing shame and suffering. In my place, condemn His doom, seal my pardon with His blood. Hallelujah, what a Savior, guilty one and helpless we, spotless Lamb of God was He. Full redemption, let it be. Hallelujah, what a Savior. Lifted up was He to die. It is finished was His cry. Now in heaven exalted high. Hallelujah, what a Savior. When He comes, our glorious King, to His kingdom as to bring, then anew this song will sing. Hallelujah, what a Savior. Then anew this song will sing. Hallelujah, what a Savior. Ating ihanda at suriin ang ating sarili para sa banal na pagkainan ng ating Panginoon, ang Lord's Table. Sa inyong lahat na kinikilala ang inyong pagdurusa sa kasalanan at taos pusong nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Tiyak ang pangako ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay ang tunay na pagkain at ang aking dugo ay ang tunay na inumin. Sapagkat ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Anang siya'y nakapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos magapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tubing kayo iinom sa pag-alaala sa akin. Bagamat ito po ay nananatiling tinapay at alak, ang mga banal na elementong ito ay kaisa sa realidad na pinapahiwatig nila. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nakipag-isa sa atin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At kaya walang duda ng pagkain at inumin na tinatanggap natin ngayon ay walang iba kundi ang pinangakong katawan at ibinuo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga namumuhay laban sa Diyos at hindi sumasampalataya kay Kristo, ang banal na pagkain at inumin na ito ay magdudulot lamang sa iyo ng mas matinding hatol at kaparusahan. Kung ikaw po ay
hindi pa nananalig kay Jesus, at hindi pa naghahangad o nagsusumikap na mamuhay sa ilalim ng kanyang paghahari at biyaya, o kaya naman ikaw ay under church discipline, binabalaan ka namin na huwag tumanggap nito. Ngunit, ang lahat ng mga nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo ay malugod na iniimbitahan na tumanggap ng pagkain at inumin na ito. Hindi dahil ikaw ay nararapat sa iyong sarili, kundi dahil ikaw lamang ay binalutan ng perpektong katwiran ni Jesus. Huwag mong hayaan ang kahinaan ng iyong pananampalataya o ang pagkukulang mo sa buhay Kristiyano ang humadlang sa iyo mula sa banal na hapunang ito. Sapagkat ito'y ibinigay mismo sa ating mga kahinaan at mga pagkukulang upang lumago ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakain sa atin ng katawan at dugo ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang biyaya at dinadagdagan niya ang mga simbolo at selyo na ito bilang patunay ng kanyang di nagbabagong pangako. Kaya hali kayo mga makasalanang sumasampalataya sa kanya, o inyong subukang at tingnan mabuti ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, hindi kami maglalakas loob na lumapit sa pagkainang ito na nagkitiwala sa aming sariling gawa at katwiran, kundi sa iyon dakilang awa lamang. Kami hindi karapat-dapat na kunin kahit katiting na pagkain mula sa pagkainan ng iyong anak, subalit ikaw ang aming maawain at mapagbiyayang Ama. Ipagkaloob mo po sa amin na aming matanggap ang katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, at kami ay ipagkisi mo kay Kristo na siyang karapat-dapat naming pasalamatan, papurihan, kasama mo at ang iyong banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Basahin po natin ang Kredong Niceno. Sumasampalataya ako sa nag-iisang Diyos, ang amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, at lahat ng mga bagay na nakikita at di nakikita, at sa nag-iisang Panginoong Jesucristo, ang nag-iisa at nanatanging anak ng Diyos, isinilang mula sa Ama bago pa nagsimula ang lahat, Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, totoong Diyos mula sa totoong Diyos, isinilang pero hindi inilikha, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay nilikha ng lahat ng bagay. Para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, siya'y bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu at mula kay Birheng Maria at naging ganap na tao. Siya rin ay pinako sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato, alang-alang sa atin. Siya ay nagdusa at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli ayon sa kasulatan. At umakyat sa langit at nakaupo sa kanang kamay ng Ama. At siya ay muling babalik na may kalwalhatian upang husgahan ang mga buhay at mga patay, at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Sumasampalataya rin ako sa banal na Espiritu, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhati kasama ng Ama at Anak, at nagkasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako na may isang banal na apostoliko at katolikong iglesia. Kinikilala ko ang isang bautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay sa bagong mundong paparating. Amen. Tinatawagan ko po si Elder John, si Elder Daryl, upang ibahagi ang mga elementong ito.
Taas po natin ang unang elemento. Ang tinapay na ating pinagpira-piraso ay tanda at selyo ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Kainin natin, alalahanin at maniwala na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay pinarusahan sa krus para sa ganap na kapatawaran at lahat ng ating kasalanan. Tanggapin po natin ang unang elemento. Taas po natin ang ikalawang elemento. Itong inumin ng biyaya ng ating pinagpapasalamat ay tanda at selyo ng ating pakikipag-isa sa dugo ni Kristo. Inumin natin, alalahanan at maniwala na ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay binuhos sa krus para sa ganap na kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang ikalawang elemento. Tayo po'y manalangin. Aming mapagbiyayang Ama sa langit, kami nagpapasalamat sa banal na salo-salong ito. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat na makibahagi sa iyo, kami ay may lakas loob na lumapit sa iyong banal na presensya dahil lamang sa iyong imbitasyon na sa katwiran ni Kristo na bumabalot sa amin. Sa halip na kaparusahan kami tumanggap ng iyong kapatawaran, kapalit ng takot kami binigyan mo ng pag-asa. Ang aming puno, saserdote at tagapamagitan na si Jesucristo ang nakipagkasundo sa amin patungo sa iyo at siya'y patuloy na aming tagapagtanggol sa iyong harapan. Palakasin mo po kami sa pamamagitan ng mga biyayang ito upang kami patuloy na umasa sa iyong pangako ng kaligtasan para sa aming mga makasalanan nagtitiwala kay Kristo. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ikaw ay aming mapapurihan sa aming mga katawan at kaluluwa para sa kalwalatian ng iyong banal na pangalan. Amen. Always want to God, through all our life be near us. With ever joyful hearts and blessed peace to cheer us, and keep us in His grace, and guide us when we're blessed, and free us from all needs in this world and the next. Sabi ng salita ng Diyos, dalihin nyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit, buhos sa inyong masaganang pagkapala. Mga kapatid, panalangin po natin ang ating mga kaloob sa umagang ito, sa tanghaling ito. Dakilang Diyos, Ama namin banal, salamat po sa katubusan, kaligtasan at patuloy na paggabay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin matagpuan namin ng aming mga sarili magkakaloob sa iyo ngayon na hindi po dahil kami po ay ito po ay ayon sa aming responsibility, kundi ito po dapat ay makita out of our gratitude higit sa aming responsibility. Dinadalangin po namin na matagpuan din namin ang aming sarili na makikita namin na kami po ay umaasa lamang sa awat habag mo at lahat po ng mga bagay na meron kami mula sa iyo para lamang sa iyo. Salamat po sa buhay ng mga magkakaloob at dalangin ko po yung mga walang kakayahan, patuloy mo po silang pagpalain upang sa susunod, Panginoon, meron din po silang may pagkaloob na may buong kagalakan at buong kapakumbabaan. Salamat po sa mga bayayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panalangin po natin ang mga kaloob na ito. Dakilang Diyos, Ama namin banal, salamat po sa mga patuloy mong biyaya sa amin. Pagpalain mo po ang mga nagkaloob, gayon din po ang mga wala, upang patuloy po sila, Panginoon, magkaroon ng kaligayahan na natatamo, Panginoon, every time na kami po ay nakakaranas ng grasya, awat, habag mula sa iyo. Dalangin po namin na bibigyan mo po ng sapat na karunungan ng mga taong hahawak ng pananalaping ito upang magamit ang naaayon sa iyong kalooban at nararapat para sa iyong gawain. Tulungan mo po kami na magamit po ito upang patuloy na lumago ang iyong gawain. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tinatawag ng Diyos ngayon upang manalangin ng sama-sama sa ating pagkatapos bilang isang kongregasyon. Sabi po ng kanyang salita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tawang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa katapatan mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa fellowship, sa rebuke and correction, sa teaching and righteousness na narinig po namin ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong paglabas sa gawain ito, tangan po namin ang pag-asa at comfort mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo po at ingatan ang mga kapatid na hindi namin kasama. Sila Sister Early, si Sister Ayan, si Brother Benjo, si Benjamin, ganun din po si Sister Meg, at si Brother Irving, ganun din po sila Lucas at si Gab. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa kanila, ganun din po kay Sister Bethel, na mga hindi namin kasama ngayong umaga. Dalangin po namin na iparating mo po sa kanila mensaheng ito at maranasan nila, Panginoon, ang kaginhawahan at comfort na sa iyo lamang po matatagpuan bagamat di namin sila kasama ngayong umaga. We're praying, Panginoon, sa mga kasama namin, mga kapatid namin sa ibang bansa, Brother Big, Sister Tracy, Sister Jackie, Brother Joel, Sister Judith, Sister Julie, Brother JP. Ingatan mo po sila kung nasa man po sila naroon. At dalangin po namin, dalhin mo po sila patuloy sa katwiran. At dalangin ko, Panginoon, sa pagkatapos ng gawain ito, maipalala at ma-remind po kami, Panginoon, ng katapatan mo sa nagdaang taon at saan kami papatungo ngayong taon. We're also praying sa amin pong na meeting mamaya at ganun din po sa aming lunch. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mataas at madakila sa lahat po ng aming ginagawa. Matuto po nawa kami hanapin, Panginoon, kung paano ka paglilingkuran sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kami. Salamat po sa biyayang ito at pagpapalang ito. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay binibigyan ng church ngayong umaga ng ating Diyos. Sabi po ng kanyang salita, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagating bilang hari, inaatasan ko kayo. Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos, pagsikapan ninyong gawin niya na papanahon man o hindi. Himukin ninyo at pagsabihan ng lahat ng tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit kayo, maging mahinahon kayo sa lahat ng oras. Magtiis kayo sa panahon ng kahirapan. Gampanan ninyo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin ninyong lubos ang inyong paglilingkod. Joy.
Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Purihin si Kristo magpakilanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Happy Lord's Day po. Pwede po muna kayo umupo at may tanghalian po tayong pinrepare bago po, kung may uuwi po, kumain muna kayo bago kayo umuwi. Para tipid.